Sa panahong normal na ang siksikan sa mga pasyalan tuwing holiday. Sobrang bigat ng traffic. Meron pa kayang natitirang lugar sa Pilipinas kung saan may katahimikan at kapayapaan? Kung saan ang pahinga at pagninilay-nilay na inaasam mo ay hindi suntok sa buwan? Yan ang naging pagsubok namin sa huling adventure namin ng kaibigan kong si Clyde. Ang makahanap ng isang tagong paraiso sa panahong halos imposibleng makalayo sa dagsa ng mga tao. At hindi kami nabigo dahil kahit matagal, nakakapagod at napakahirap ng biyahe ay isang langit sa lupa ang natuklasan namin sa dulo ng kabikulan. Tara at samahan nyo kaming tuklasin ang nakakamanghang ganda ng Siruma. Ganito lagi luto nyo, te? Baka nagbabago yung luto nyo, ha? Hindi po ganyan pa rin. Baka pag prinomote ko, magulat yung bibili. Iba yung luto. Pinakasarap na banana cue sa Sampaloc, Tanay. O, te. Dito ako lagi bumibili. Mga nakadalawa na ako. Di ba nakadalawa na ako? O, yan. Palagi ako dito, eh. Mula sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan hanggang sa Siruma, Camarines Norte ay aabutin ng halos 700 kilometers at halos 20 hours na biyahe sa motor. Kaya naman, maaga pa lang ay lumuwas na ako ng Pangasinan at tanghali na makarating sa Marikina kung saan sinundo natin ang pa-special nating kaibigan na si Clyde. Vidcon Hero. Ito yung bunso mo? Where's ate? Kayo pala yung tawag ng tawag sa papa nyo pag nagka-camping kami, ha? At dahil Miyerkules Santo at maraming biyahero, mas pinili naming baybayin ang mahaba pero hindi matraffic na ruta. Umakyat kami ng Marilake kung saan kami nabutan ng tanghalian kaya napahinto kami sa tindahan ng Banana Cue. Alam mo yung Banana Cue na ano? Ano? Yung hindi... Paano ko sabihin? Basta perfect yung pagkahinog ng saging. Saging, ah. Pero kasi gusto kong ano, Banana Cue. Bakit yun yung perfect na ano? Saging? Wala siyang kalyo. Alam mo yung ano? Saging na may kalyo. Ay, may parang matigas? Oo. Ah. Kaya ang sarap niya. Kaya ba tayo? Isang gusto ko sa banana yung parang hilaw pa siya. Yung pahinog pa lang. Matigas siya. Oo, yung matigas-tigas. Hindi siya ano, hindi siya pag ginuya mo, parang malambot agad. Ay, walang ganun. Pero nagmaruya ako. Kayo, anong klase ng Banana Cue ang gusto ninyo? Galing Sampaloc, Tanay ay pumasok kami sa shortcut papuntang Pililla Wind Farm at umakyat ng Kaliraya sa Cabinti, Laguna. Kung magtataka kayo sa mga nakapunta na ng Bicol kung bakit dito kami dumaan sa Kaliraya sa looban ng Cabinti. Kasi pag nagpagsanhan kami, daming kasabay doon, nasasakyan, lalo ngayon, pa holiday, dami nagbabiyahe. At least dito sa looban ng Cabinti, Kaliraya, Barangay Lumot, napakakonti na dumadaan, halos puro lokal lang. Kaya dito, presko pa, yun. Taka, ang ganda ng view. Kaya dito ako laging dumadaan pag papunta ako ng ano, Quezon. At alam niyo na kung anong sunod na isi-shave ni Derek? Ay! Abangan, mamaya. Bakit? Bakit abangan mamaya kung ano isi-shave? Baka ibang parte na. Ha? Ba't si-shave ko pa? Sanay ka naman sa mabuhok, ha? Smooth lang ang naging biyahe namin. Walang pagmamadali dahil 4 na araw ang nilaan namin sa adventure na to. Namali nga lang kami ng tansya sa oras at distansya. Kaya naman pagdating ng Atimonan, nagpasya kaming wag munang dumiretso ng Siruma, Camarines Sur. Kasi may tropa ako dun sa may ano, bandang Libmanan. Libmanan. Oo, Libmanan. Medyo malapit-lapit na siya. Sa Camsor, mga 2 hours siguro. Mga ganun. Pwede. Para gising na lang tayo maaga, no? Oo. Ano yun? Spring resort pero mura lang. Oh, yun. Pwede na siguro. Kaya natin, sige. Oo. Sige, doon kami tutuloy sa tropa natin sa may Libmanan. Kaysa naman kasi ano, pagdating natin doon, madaling araw, wala lang din. Pagod lang tayo. Oo. Problema pa kung may magbubukas sa atin. Ayun nga, madaling araw na.
Kaya mula Atimonan, Quezon ay bumiyahe kami ng halos 4 na oras para makarating ng Libmanan sa Camarines Sur. Meron kasi tayong nakilala dito dati na may-ari ng isang spring resort nang minsang magbikol tayo kasama si John Pax. Kaso lang pagdating namin, sarado na nga. Sarado na, talagang hindi na siguro nila ino-operate. Hindi na pala nila ito ino-operate. Buti na lang may kubo dito na parang waiting area. Alauna na kasi ng madaling araw kaya hindi na namin inabala ang may-ari. Kaya nagpasya na lang kaming sa isang bakanting kubo nila kami magpalipas ng gabi at kinabukasan na lang magpaalam. Sarado kasi yung gate dito. Ayan, hagdan niya rin. Ito yung gate. Kailangan natin sumuong dito sa lupa. Uy, pamilya ng suso. Napakaganda at napakapayapa dito. Hindi ko lang alam kung ano nangyari at naging abandonado na siya. Sayang, bumalik pa naman tayo para matulungan nga si nanay, yung may-ari, na ma-promote yung lugar. Matatagpuan ang spring resort na ito sa Barangay Malinaw sa Libmanan, Camarines Sur. Ang pinakamadaling landmark ay ang chapel ng Sitio Gimbal na katabi lang nila nanay. Dito kasi sa Libmanan, itong spring na to, dire-diretso yan hanggang dun sa makalabas ng ng main road. Kaya yung mga nagmamayari ng lupa na dinadaanan nitong spring, nagsitayuan ng mga ng resort. Mabilis lang kaming naligo at gumaya kaagad para bumiyahe ng Pasiruma. Saktong pag-akyat namin, nasalubong namin si Nanay Leonora. Hindi nyo na siguro ako naaalala. Alaalala nyo yung nagpunta dito na may nakamotor tapos may naka-tricycle na pula. Binigyan nyo pa kami ng kape. Oh, noon? Sa Kasaging. Last year pa. Oo, yung motor doon. Ayun, naalala ni Nanay. Ano nangyari? Bakit sarado na? Hindi pa. Sinarado namin doon kasi ang hirap. Nagtanggal-tanggal ng hagdanan. Dito na, sa kabila. Nilipat lang pala. Oo, nilipat sila. Akala ko, tinigil nyo na yung resort. Kala sarado na. Mga pinagsasabi ko pa naman, sabi ko, abandonado na. Galing namin Maynila. Ay, okay. Nagbakasyon din kayo? Oo, kinuha rin ako ng mga anak namin. Ay, Dalawa lang man pala, dalawa na anak namin. bakit wala kayong tsinelas? Hindi kayo nasasakta maglakad. Nag-anak ko ng baboy. Pero okay pa naman yung hagdan doon Wala na. Nakababa nga kami. Ngayon? Kagabi siya kami natulog sa kubo sa gitna. Anong kinain nyo? Ha? Hindi kayo Ay, ayaw na namin kayong gambalain kasi alas 2 na ng madaling araw yun. Ayan. Sige, okay lang. Leonora. Okay na lang. Bababa pa? Hindi na. Galing nga kami naligo eh. Ang akala ko ay umalis na kayo, bumunta na kayong Maynila, kaya Hindi, anong gagawin namin? abandon na. Di ba? Taga doon ang anak ninyo. Hindi, ayoko makisama sa mga anak ko. Pagtapos makipagkwentuhan kay Nanay Leonora, ay nakisuyo kaming mag-iwan ng gamit para mapuntahan ang isang sinasabi nilang magandang liguan sa kanilang barangay. Masikip ang daan at medyo malalaki yung mga bato, pero buti na lang, nakasetup na ang motor natin para sa ganitong klaseng trail. Ang pangalan pala ng lugar ay Bukngaw. Kung tawagin nila, ibig sabihin daw ay butas. Kasi kuweba. At dahil kuweba, kailangan natin ng ilaw. Gamitin natin yung ating camping light. Grabe, pupulutin nyo isa-isa yung daon. Oo, siguro ipunin ko muna bago alis. Kasi kakalat sa tubig. Inuman kasi yan sir eh. Talaga? Oo, inuman niya. Ito si Kuya Leonie, ang may-ari at caretaker na rin ng Bukngaw. Ito ang isa sa maraming bukal dito sa Libmanan. Nasa loob ng kuweba ang mismong labasan ng sariwang tubig kung saan sila kumukuha ng inumin, kaya sa labas ay pwedeng biguan. Kung kailan naman hindi ko dala yung aqua shoes ko, saan naman tayo nag-caving. Oo, fresh.
Kapag marami ng carbon dioxide na nakahalo sa limestone, nangingitim siya. So yung mga stalagmites, yun yung Nasa baba. totoong buhay na bato. No? Paras lang naman silang buhay. Ah. Sila lang yung nasa babang parte. Yung both stalactites, yung nasa taas. so sila nga yung buhay na bato na tinatawag. Oo. Yun yung literal na buhay na bato. Oo, kasi lumalaki sila habang Oo nga, no? nilipas yung panahon. Oh. Masang... Maikli lang ang kuweba kaya sa 10 minuto narating na namin agad ang dulo. Oo nga, malalim nga. Malalim. Kasi ito na yung bukal. Ito yung inukuhanan nila ng tubig daw. I mean. Parang lagoon na siya. Diyan ko yata. Di ba tayo na? Di ba tayo nag... meron. Ayan. Meron, no? Dito na yata tayo mamamatay. Magko-collapse na. Pagkatapos ng caving, syempre, hindi pwedeng walang swimming. Nagtanghalian muna kami kina Nanay Junora at nang paalis na ay binauna niya kami ng pangmerienda. Dumaan din kami kay Kuya Burnok, isa pang lokal na naging kaibigan natin sa Libmanan. At nung pauwi na nga tayo ng Pangasinan ay dumaan ulit kami sa kanya at binauna niya tayo ng napakaraming kay Mito. Dapit hapon na tayo nakarating ng Siruma, ang talagang sadya namin dito sa Bicol. Sa mga pumunta rito, ang landmark ninyo ay yung maraming posters ng mga resort sa may San Ramon. Kasi pag Google Maps ang inyong sinundan, maliligaw kayo. Ituturo kayo sa daan na sarado. Tapos, mabaybayin nyo lang yung rough road. Magsasanga-sanga yan, pero iisa lang naman yung patutunguhan yan. So, kahit alin ang piliin ninyo, yung mas mahirap nga lang sa iba. Pangatlong beses ko na rito pero hindi talaga ako nagsasawa kahit napakalayo. Isa kasi ito sa mga lugar na kahit holiday ay hindi ka makikipagsiksikan sa ibang mga turista. Nandito tayo sa Emberanda Resort and Campsite sa San Ramon, Siruma. Dito kami lagi tumutuloy-tuloy magsisiruma kami. Pangatlong beses na natin ngayon. Si Clyde nag-tent lang doon sa may camping area at ako naman nagsabit lang ng duyan dito sa kanilang mga kubo. Bukas tayo mamamasyal dito sa San Ramon. Papakita ko kung ano-ano yung mga makikita ninyo dito. Yung Daldagon Peak, yung sikat na Cudcad at iba pang pwede nyong puntahan at gawin dito sa Siruma. Pero magpapahinga muna tayo at sobrang nakakapagod yung biyahe. Good night. See you tomorrow. Ito ba yung biskuit na pabaon ni Nanay Leonora? Thank you, Nay. May almusal kami. Maaga kaming gumayak para umakyat ng Daldagon Peak, ang isa sa best spot dito sa San Ramon, Siruma. Nasa likod lang ito ng Emberanda Resort at kung di nyo kaya maglakad o hindi kaya ng dala nyong sasakyan ng trail, meron sila ditong ATV na pwede nyong hiramin. Parang ano pre no? Yung background sa Windows. Oo. Di ba? Ganda. Ito. Oo nga oh. Ay, hindi. Mas ito. Mas resemblance siya na ito. Doon sa unahan. Di ba? Oo nga. Tapos ang kagandahan dito, kahit ganitong summer, hindi nagbabrown yung mga damo. Oo. No? Sa Nueva Ecija, ganun. Oo. Summer na. Tuyo eh no. Pero dito green na green pa din. Galing. Ngayon lang kasi ako nakapunta dito ng tag-araw. Puro laging tag-ulan. Kaya nagulat ako na green na green. Kaya pa din pag tag-ulan. Basta hindi bumabagyo. Okay. Pero talaga maputik. Kaya ding umakyat ng mga 4 wheels dito basta mataas ang ground clearance at naka all-terrain tires. Grabe mo, parang siyang savannah.
Napakalawak. Ganda. Sarap dito magpakawala ng leon, no? Pag mayaman ka. Para malawak yung ano niya ba? Yung kulungan niya. Babakura mo naman. Sabi na hayop, ba't naman? Para kasi ang ganda niya tingnan. Para siyang nasa natural habitat niya pag leon nandito. Buti pa kung kambing, matutuwa siya. Huwag wala ka magawa sa pera mo, no? Ibiling ko yan, babakuran ko. Electric fence. Pakawala ko ng leon. Medyo challenging ang paakyat ng Daldagon Peak, pero di naman kailangan magmadali. Mas importante ang safety, pero di pa rin may iwasan, minsan nagkakamali at bumabagsak. Pero ito ang kagandahan ng beat, pre. Kasi Ano? pag PG1 yan o mas malaking motor, hindi ko kaya tayo mag-isa. Sige nga, patingin, pakita mo sa kanila kung kaya mo ha. Oh. Uy, grabe! Napaka-strong mo naman! Malaking bagay talaga na may kasama ka sa ganitong adventure. Wag lang yung ganitong di ka na tinutulungan, nagagawa ka pang tawanan. Ito na. Yun. Yung ating target na rospat. May napagtanungan kaming lokal kanina. May bahay pa naman doon. May nakita akong kubo. Pero meron pa daw doon community. Pero walang resort. At yan ang gustong-gusto nating mapuntahan palagi, mga rospat sa mga pinupuntahan nating lugar. Mukha namang malapit lang siya. Based kasi sa tinahak namin trail paakyat dito sa Daldagon Peak. Parang gano'n lang din yung sukat. Maikli lang yung trail tutusin. Sa 2 beses kong pagpunta dito sa Siruma, lagi akong walang pagkakataon mapuntahan ang hidden beach na ito. Kaya naman ngayong 3 pagkakataon ay sinigurado ko na masisilayan ko to ng malapitan kahit gaano pa kahirap ang daan. Pero bilhin ko ito na yun. Kaso tarik. Success! Rospat! Here we go! Hey! Okay, sagad mo! Solid, pre! Napakaganda! Bagay na bagay sa ating mga mahilig sa rospat at raw camping. Ayan, oh. Ang ganda ng buhangin, oh. Ang bango. Amoy na amoy mo yung seaweed. Ganda. Yun nga lang, wala lang talagang source ng fresh water. Talagang raw camping. Sulit yung pagod. Feeling ko may bahay, may bangka eh. Tingnan natin. Isang private beach pa lang natuklasan namin. May isang bahay kung saan nakatira ang caretaker at nagkukopra na si Kuya Bernie. Makikinom sana kami ng tubig dahil naubusan na kami, pero inalok nila kami ng mas masarap. Fresh buko juice. Kanina, nag-aalala tayo sa tubig. Ngayon, hindi lang tubig. Yan. Buko juice pa. Siyempre kapag may kabutihan ka sa inyong puso, kusang lalapit ang grasya sa iyo. Uy! Kasama na rin yung disgrasya doon. May kutsara ka na, di ba? Wow! Tabi mo lang yan. Uy, wow! Tapos, Tinabi. diagonal kanina. Oh, Ngayon, diagonal. perpendicular naman. Uy, perpendicular! Tataw mo. Wow! Geometry! Oo. Iwasan mo lang yung daliri mo. Iwasan ito. Wow! Ganun pala yun. Yan. Tapos, hahanapin mo lang yung butas. Yung galing! Ganun yun. Sa akin, binabalatan ko pa ng buo yung top. Ganyan Hindi lang pala. Uy, diba? spirit! Uy! Spirit na. Pumugsit! I-expose yung Uy, in-expose! butas. Yan. Galing talaga. So, ngayon, kapag may straw ka, mas maganda, di ba? Oh. Kasi tutusukin mo na lang Oh. siya at sisipsipin. Pero, Wala kang straw. kung wala kang straw, Bala ka sa buhay mo. hindi. Paano? Di ba nakikita mo yan? Hindi Oh. mo naman isushoot dyan yung bunganga mo. Oo nga. Di ba? Ang gagawin mo, ilinisan mo dito.
Tapos, dito mo padadaanin yung katas. galing! Parang siyang funnel. Yan, oh. Funnel ba yun? Imbudo, parang ganon. Uy, wow! Uy, nilaplap. Ah, Ang sarap. perfect. Mm. Perfect bite, di ba? Perfect bite. Ah. Ito, perfect gulp. Nabanggit kong pangatlong beses ko na sa Siruma. Sadyang binabalik-balikan ko ang ganda niya na talagang namumukod tangi sa ibang lugar na napuntahan ko na. Yun ang akala ko. Dahil pagkatapos ng biyahe namin na to, napagtanto ko na hindi pala ang lugar ang dahilan kung bakit lagi akong may baong iti tuwing pauwi ako galing dito. Dahil kahit gaano kaganda ang isang lugar, wala pa rin makakapantay sa sarap ng pakiramdam na maranasan mo ang pag-aalaga at pagmamahal ng mga taong makakasalamuha mo dito. Ang ituring kang kaibigan, anak, at kapamilya, yun ang totoong ganda ng isang paraiso.